Ang Mindoro ang ikapitong pinakamalaking isla sa buong Pilipinas. Ito ay nahahati sa dalawang probinsya, ang probinsya ng Oriental Mindoro at ang Occidental Mindoro. Naabot sa 5 oras ang biyahe mula Manila, kasama na dyan ang pagsakay ng ferry papunta sa pinakamalapit na pier mula sa Batangas. Kilala ang Mindoro sa naggagandahan at dinadayong mga beach resorts, mga landscapes sa mga bundok, falls, hiking sa Mount Halcon at ang endangered species na tamaraw. Kamakailan ay nagbukas ang turismo sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, kung saan makikita ang White Beach. At dahil matagal na rin nung huling bumisita ako dito, ay sisilipin natin ang matenggang Puerto Galera White Beach. Susubukan din nating lilibutin ang kabuuan ng Mindoro mula Puerto Galera, Oriental Mindoro patungong Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ang Mindoro Loop ay isa sa mga hindi ko makakalimutan na rides dahil unang beses ko masiraan ng motor ng ganung kalala. Kung maalala nyo nga ay kailangan kong iwan ang motor ko sa Calapan City, Oriental Mindoro para lang bumili ng piyesa sa Manila. Ang Mindoro ay isa sa pinaka-improve na mga daan ng aking mga nabiyahe. Bukod sa magagandang mga tanawin ay ang lalapad din ng mga kalsada nila. Ang unang araw ng ating Mindoro Loop ay dumiretso tayo sa Puerto Galera para masilip muli ang estado ng White Beach. Sa panahon na to ay kakabukas pa lang ng turismo ng Puerto Galera at nagmistulang ghost town ng mga beaches dito. Ang sumunod na araw ay bumiyahe naman ako mula Puerto Galera patungo sa bayan ng Rojas at itong araw na to ang pinaka-exciting dahil sa wakas makikita ko na rin ang famous na Tamaraw Falls. Bukod dito ay hindi ko pa napapasyalan ang southern side ng Mindoro. Pero ang masaklap ay nasiraan tayo ng motor pero kahit papano ay narating pa rin natin ang Rojas. Kinabukasan ay nagdesisyon na akong bumalik sa Calapan City para ipagawa muna ang motor dahil wala akong piyesang dala para sa pagpapalit nito. Unfortunately, walang piyesa ang buong Mindoro para sa motor ko. Diyos mio, garapon, aray ko po. Inabot din ng 3 araw bago ako nakabalik sa Calapan City at finally, ayos na si Mami D. Sa araw na yan, dumiretso na ako mula Calapan City papuntang Bungabong kung saan tayo nag-overnight. Kinabukasan ay sa wakas, mapupuntahan ko na rin ang Occidental Mindoro dahil ang biyahe natin ngayon ay mula Bungabong, Oriental Mindoro papuntang San Jose, Occidental Mindoro. Na-impress ako sa daan dahil malapad at sementado hanggang San Jose at maganda rin ang mga tanawin ng dagat at bukid, pero mas nasurpresa ako sa isang water spring sa Magsaysay, Occidental Mindoro na kailangan ko pang balikan kinabukasan para lang makaligo dito. Tumuloy na ako sa bayan ng Sablayan kinabukasan para dun ulit ako mag-overnight at mamasyal, pero unfortunately dahil sa pandemic ay sarado pa ang mga tourist destinations nila tulad ng Apo Reef na matagal ko na rin gusto makita, kaya tumuloy na lang ako sa bayan ng Paluan. Ang bayan ng Paluan ay ang pinakadulong bayan ng Occidental Mindoro sa bandang norte. Sa daan ay makikita ang mga rolling hills kaya napaka-relax din ang biyahe dito. Sa bayan ng Paluan naman ay sarado pa rin ang karamihan ng mga tourist destinations nila kaya hindi tayo masyadong nakapaglibot doon, kaya pinuntahan ko na lang ang pinakadulo ng sementadong daan sa famous na Calavite Mountain kung saan makikita ang mga tamaraw. Isang bayan na lang ang Abra de Ilog at matatapos ko na ang Mindoro Loop. Finally, last day na ng loop at ibabiyahe naman natin mula dito sa Paluan hanggang Abra de Ilog kung saan ang pier papuntang Batangas. Sinubukan ko rin pasadahan ang sementadong daan mula sa Abra de Ilog na kukonekta naman ito sa Puerto Galera, pero gaya ng in-expect ko, hindi pa ito nakukumpletong sementuhin. Samahan nyo ako muli sa isa na namang loop na gagawin natin sa tawid dagat sa ikapitong pinakamalaking isla sa Pilipinas. Good morning! Dito tayo ngayon sa Naiya Road. Diretso na tayo papuntang Batangas Port. Tapos pupunta tayo ng Puerto Galera. Umulan pa! Ang sukat na yata to. Sakto, nandito tayo sa ilalim ng Skyway. Kahit pa paano, nakasilong pa tayo. Yun, quick breakfast lang tayo. Ito na, biglang kumulimlim na. Sinasakluban na tayo ng itim na ulap. Anong ibig sabihin na ito?
Yung style ng ambon dito, hindi siya yung dire-diretso parang ulan. May ambon na isang part lang ng daan, mayroong okay, bakit mo, umaaraw na naman o ilang segundo lang yun. Bili na tayo ng ticket, Montenegro Shipping Lines. Sampa na tayo. Hanap tayo ng tutulugan. Pagod na rin ako. Tulog muna ako saglit. 2 oras kalahati daw yung biyahe, so may oras pa tayo para umiglip kahit paano. So ito yung Puerto Galera, guys. Ayan, yan ang pupuntahan natin. Kaso nga lang, sa Calapan tayo magdadak. Yun yung Calapan, so medyo malayo-layo pa. So gabiyahin natin mula Calapan naman papunta dito sa Puerto Galera. Aabot ng 1 oras daw ayon sa mapa. Baba lang natin sa barko. Grabe, anong oras na? Meron pa inspection dito. (5:55) 5 minutes na lang, mag-alas 6 na. Ito na yung bundok. At dito madadaanan din natin yung Tamaraw Falls. Buksa. Fairness, ang ganda ng daan dito. Merong ano ang tawag sa ganito, maliliit na ilaw sa daan. Stud, light studs. Alright, so after na pagpasok natin sa Puerto Galera, merong mag-validate ulit sa mga papeles nyo. Time check, alas 7:20 ng gabi. So malapit-lapit lang naman siya. Kaso nga lang, yun nga, ginabi na tayo, hindi nyo na nakita yung daan. Pero bukas, pagbalik natin, papakita ko sa inyo yung daan. Dito na tayo sa gilid ng White Beach. So yan na yung yan na yung marker dati ng Puerto Galera. Hi guys, good morning. So ito, paalis pa lang tayo. Ito na si Mami D, ating motor. Holy shoot, napakaganda guys. Wow! Wow! Alright, ito na, approaching Tamaraw Falls.
Ano parang picnic area yan natin? Pa? Parang picnic area? Opo. Parang, may pagkain ba dyan pwedeng bilhin? Hindi po kayo mag-order dyan sa may... Pwede guys. Yan po ang ano sir. Oh, yan ang... Alright, pababa na tayo. So, parang may swimming pool dito. Ayos ah. Ginawa niya nila na parang pool. Eh sabi ko sarap naman liguan to. Yung pala naglagay na sila ng liguan dito sa baba. Galing ha. Sila. Entrance fee nga pala dito 30 pesos. Ano kaya natin to? Meron din sa baba. May kubo-kubo. CR. Tapos dito Tingkulano. Lano dyan. Mag-alas 2 na. So hindi ko alam kung Kalapan pa rin to, pero malapit na tayo sa Naujan Lake, Socorro, Gloria, Basud, Bansud, Rojas. Let's go, go. Ganda ng daan dito, hindi ka lugi. So yung class lining natin, wala nang pag-asa yun. Wala na. Ganda ng mga daan dito. O nauhan. Pinamalayan. Ito yung rotonda nila. Motor Trade, ito yung hinahanap natin. Official distributor daw sila ng Kawasaki parts. So let's see. Sana nga kasula si Ola, yatang Dominar dito eh. Ito, napatigil tayo dito sa Pinamalayan. Actually nagdadalawang isip pa rin ako kung babalik na lang ako sa Kalapan, tapos uwi na tayo ng Manila ngayon. So idediretso ko hanggang Rojas dito sa Oriental Mindoro, tapos bukas pupunta ako ng Abradilog. Kaso nga lang sa may Bulalakaw daw ay napakatataas daw ng akyatan dyan. So for sure hindi kakayanin ng clutch lining natin yon. Itong clutch lining wala na, delay na siya, pudpud na. Dito na tayo sa Rojas, dito sa Oriental Mindoro pa rin to. Dito sa kabilang dulo naman to. Kung kanina nandun tayo sa Puerto Galera, yan, so biyahe natin nga pala Puerto Galera hanggang dito sa Rojas. So hindi na tayo dumiretso hanggang San Jose sa Occidental Mindoro dahil ginabi na tayo. So dito na tayo nag-overnight. Tapos nasira pa yung clutch lining ng motor natin kanina nung pagpunta dito. Hanggang dito na lang ako bukas. Tapos balik na ako ng Kalapan. Tapos balik na tayo ng Manila. Napagawa ko muna yung motor dahil buong Mindoro actually walang pyesa ng Dominar 400, walang pyesa ng clutch lining. So wala rin namang sinabi sa akin na kamatch na clutch lining ang Dominar, kundi Dominar lang ang kailangan kong bilhin. So ang labo no? For sure babalik na ako ng Manila. So mula dito sa Rojas naman, pabalik na tayo ng Kalapan, pabalik ng Batangas, from Batangas back to Manila. Hindi pa po tayo tapos dito. Kailangan kong libutin to. Kailangan kong tapusing libutin to.
So meron pa tayong Occidental Mindoro na lilibutin sa susunod. Time check, 1:30 ng hapon. So ito na, finally, nandito na tayo sa Calapan Port. Pero hindi na natin nadala si Mami D, si Doming, si Dominar. Dahil iniwan na natin dito sa Calapan na Kawasaki distributor sa pinaka-shop nila. Tapos babalikan ko na lang kapag dala-dala ko na yung pyesa, yung kakailanganin natin pyesa. So yun, ang kwento natin ngayon. Again guys, lahat ng nangyayari sa isang solo rider, ipapakita ko sa inyo. As much as possible, hindi ko siya lalagyan ng sugar coating para maintindihan nyo ano pa pinagdadaanan ng isang solo rider. Bakit solo riding yung pinili ko at kung anong mararanasan ng isang solo rider. Yun ang gusto kong ipakita sa mga viewers. Kasi may mga gustong mag solo rides pero natatakot. So, ang dami kasi nagtatanong, may message sa akin sa Facebook, PPN sa akin, pwede daw sumama or makipag-collab. Sa mga nangyayari na excite ako, at the same time, alam mo, nababanas ako, naaasar pag may nangyayaring ganun. Kasi nga siyempre, hindi natin matutuloy yung lakad. Wala yung motor. Pero again, wala eh. That's part of the adventure. Dito tayo sa Batangas Port ngayon. Pupunta tayo ng Calapan, pipick up yung motor. Or gagawin pa lang actually. Dala-dala na natin yung mga pyesa. So ito, papalitan natin muna itong clutch lining. Actually tapos na si Sir palitan. At yun nga, nagkatama. Daming palang tama na ito. Pati yung clutch cable may tama rin. So buti na silip niya. Thank you kay Sir Romeo Ilagan na tapilido. New Motor Parts Center, yan po yung pangalan. So pag kayo nagagawi dito, may problema kayo sa motor nyo, mga naka-Dominar, pwede nyo pong daanan itong shop ni Sir Romeo. So sa oras na to, maambun na naman guys. Good luck talaga sa atin. So every time na lumarga tayo, ay sinasalubong tayo ng kamalasan ng ulan na to. Nakala mo kilala niya tayo. Sabi, ito na naman itong si Mike TV. Abangan natin yan. Saan tayo bumagsak. parang usap-usap sila ba yung mga ulan na to. Pinamalayan Paraiso ng Bahaghari. May ganon. Paraiso ng Bahaghari. Magandang gabi. Presville Triangle, Bagong Bayan 2, Bungabong, Oriental Mindoro. Alright, hanap tayo dito. Saan ba yung Presville? Sa kanan, bago diretso ka na. Kanan, sige po. Yan. Yun na yung pool nila. Punta na tayo bababa, pakaliwa, dire-diretso papuntang bundok. Eto na guys, pakaliwa, dire-diretso na to. Ganda. That is awesome. Ganda. Ito ay nagsi ate. Ay meron dito. Alright, breakfast muna tayo. Ste, anong ulam? Wala po kaming lutong ulam. Ano lang? Ano bang meron? Yung lumi po at mga gisado dito. Anong Pansit. Sige, anong pansit yan? Bihon po. Oh, ayos yan. Halakas ang hangin. Kain po yan. Dito po. Alright guys, tapos na tayong kumain.
At pakarami pala ng lomi ni ate. Halos di ko na maubos eh. Take out na lang natin yung pansit. Hindi tayo pwedeng bumangking dahil ang bigat ng side pannier natin. Or yung pannier rather. Oh, may view deck. Mayroong view deck. Napakaganda. Wow! Ganda oh. Although 2 lanes lang dito, ganda pa rin yung daan. Talagang solid yung pagkasimento. Pakaraming saging dito. Bili nga tayong saging. Maganda. Hi guys, see you tayo. Adventure tayo with kuya. Ito yung vulcanizing shop niya. Pamavulcanize ako. Tapos bibili kami ng tire sealant kasi wala sang tire sealant. Adventure. Ano, dagdag adventure ulit dahil na-flat ulit yung gulong natin. Bulalakaw. So malapit na rin naman dito yung San Jose. Dire-diretso na tayo ng San Jose mamaya. Pagkatapos lagyan ng tire sealant. Bulalayo. 1.50 sir. 1.50? Arreglado. Ahora mismo. Adventure na talaga to eh. Dadaan pa tayo sa kapitong bundok. Wala na pala. Ito Bulalakaw. First time ko dito guys. Itong parte na to first time ko na dito. Kasi hanggang Rojas lang tayo noon. Yung style ni kuya iba. Iba yung paraan niya. Imbes na pinapadaan niya sa pito, pinadaan niya pa rin sa gilid yung tire sealant. Sabi niya baka daw bumara kasi kapag pinadaan doon sa may pito. So old school to. Old school guys. Nakailang tusok na tong ano na to, gulong na to. Grabe, 3. So kailangan na talagang palitan. Una, pako. Pangalawa, alambre. Pangatlo, pang welding. Ayan, tawag ito. Tama, welding rod. Ayan, sa gilid niya nila dinadaan. Saan tayo sa gulong? Mokong palayo ko. Si Mo. Si Sir Mokong. Si Sir Jaime ito. Dito sa ano, pag magagawi kayo dito kasi siya lang yung cater sa mga tubeless na tires. Survivor vulcanizing shop. Ayan, bago magbayan. Ayan, bayan. Madadaanan nyo to. Pagkalagpas ng tulay, may tulay kasi dito eh. Ayan, makikita nyo yung vulcanizing shop nya. So dito lang sa Bulalakaw. Ayan pala, Kampasan. oo. So bago magbayan, meron yan. Sige kuya, thank you ah. Sige po.
Alright. Time check nga pala, 2:43 ng hapon. Ganda naman ng view yan. Swerte ng bahay na yan, oh. Overlooking niya. Oh. Mga gantong akyatan para masaya, di ba? Hindi puro flat. Nadaanan natin karamihan dito flat eh. Magsaysay na tayo. I think yan na yung boundary, Bulalakaw tsaka Magsaysay. I think itong Magsaysay na to, part na to ng Western Mindoro, Occidental Mindoro rather. Takbong pogi na lang tayo dito sa bundok. Mas kalmado na rito. Pag na-excite kasi ako, biglang bumibilis yung takbo ko eh. Yun, kabundukang tanawin dito sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Ano yung mga punong kahoy niyan? Tatangkad naman yan. Tatangkad na payat. Oh, yung mga puno na to, tatangkad na payat. Wow. Overlooking. We're going down and you go around. Ito mga nagbabay ko. Sugarwood going down swinging. Welcome to Magsaysay, Occidental Mindoro. Wow. Holy shoot. Look at this. Ito matarik din to. Naku po, matarik din to. Matarik. Ito paborito to ng mga nagbabay. Kita nyo. Tamang ahon lang mga sir. Yakang yaka yan. Patibayan ng tuhod. Dinding ensayo yan. 3-minute drive. Let's see what this Bukal has to offer. Nature spring guys. Ibig sabihin may libreng patubig sila rito. Sementadong rough road. Ayun ang tawag sa ganito, sementadong rough road. Ayun lang. Diyos may warapon. Kailangan na natin tayuan to. Tay, kasya kaya yung motor ko dyan? Saan ka pupunta? Sa may bukal po. Bukal na? Yung bukal daw, di may bukal daw dito eh. Bukal paliguan? Oo. Pwedeng dalhin doon? Alright guys, dito na tayo sa may parking area papunta doon sa bukal. So silipin. Blue na blue. Galing, linaw. Yan talaga pinakamalalim sa part na to. Tingnan mo, dyan lang. Dito lang siya kumukuha ng inumin. Ito, yan na yung inumin. Inumin na yan. Tingnan yung inumin nila. Dito na mismo kinukuha. Dito lang lumalabas yung ano. Ito nga, dito siya nanggagaling. Holy moly.
San Jose, dito sa Occidental Mindoro na ba to? O tama, Occidental Mindoro. At napakaganda pala rito. Hindi ko na naipakita to kagabi dahil pagod na rin ako. Time check, 8 AM, alas 8 ng umaga. Alas 6. Daming naliligo dito sa part na to. May pupuntan pa ako, babalikan din dun sa Magsaysay na spring. Grabe yung kahapon, di tayo nakaligo. Pupunta pa tayo dun sa Bukal, sa dalawang Bukal na yan, sa Magsaysay. Okay. Ang ganda, ang haba na itong daywalk nila rito. Ito, tapos lang natin mag-breakfast. Medyo late breakfast na tayo. Bili tayo ng ito gusto ko to. Tuloy yung biyahe. Yung paanan ng bundok na to yung pupuntahan natin. Ayan. Dito na tayo. Alright, so tignan yung dinadaanan ko. Yung paliko na yan, papunta na dun, pabalik sa Bulalakaw. Daladala natin itong mga bag kasi nandito yung panligo natin sa bag. Hindi ko na mailabas. Lalabas sila, ito bukal din pala to. Bukal na rin yan, Nay? Bukal na rin ito? Oh, grabe. Yung giwa nun, parang extension nun. Oo. Blue-green ang kulay. Ewan gaano kalalim yan, pero malalim, mukhang malalim siya eh. Yan yata pinakamalalim sa part na yun. Ito daw yung bukal. Ito yung pinakamalalim na part. At dito rin at the same time labasan ng tubig yung bukal niya. Ano to mga to? May daanan pala dito sa gilid eh. Alright, so subukan natin. Gano'ng kalalim to? Gano'ng kalalim? Dalawang tao? Alam nyo ba yung Pornaga? Yung ganito rin? Opo. Maganda to kaysa doon. Mas maganda to? Ano ba yung mas maliit siya? Ano? Hindi rin pa namin focus ko ano. Pero galing na kayo doon? Oo. Yung sasakyan, paano kayo sumakay nun? Nilakad nyo lang? Truck po yun. Ha? Truck po. Ah, Na ano, maraming butas-butas na ano. pero pwedeng dalhin yung motor sa tingin mo? Oo. Sir, ano nga pangalan ng barangay? Malaya? Mapaya, thank you. Ayan, kumuha lang tayo ng idea kina sir. Ito yung mga loko kasi dito. Alam nila yun. Mapaya. So doon tayo papasok. Subukan natin puntahan yung Pornaga Bukal. Paklolo. Alright, tignan natin. Parang may mali na naman to. Pero itong daan na to kukonekta rin sa Pornaga. Para siyang The Hobbit, yung mga bahay ng mga hobbits.
Ganun siya katindi. Ang ganda ng landscape niya. Pupuntahan natin. May nakita ko maliit na daan doon. Pwede natin sundan. At the same time, kukonekta rin dito sa main road na to kung dapat papunta sa Purnaga. So, kukonekta rin po dito yung daan. So, balikan lang natin. Villa Remedios Resort this way. May resort din pala rito. Alright, let's go. May mga bantay doon. Cute ng manok, ang liit. Pandak na manok. Ito na siya, oh. Boss, rancho ba yan? Yung magandang view na yan? Oo. Rancho yan. Ang ganda. Pinalipad ko yung drone, tinignan ko, napakaganda pala niya. Sabi ko, may daan pala rito maliit. Kukonekta rin doon na doon ako galing sa main road na yun. Pwede rin sa Purnaga kasi kukonekta rin to, ano. Punta ron, taas. Ganda, sinilip ko lang, lalapitan ko. Sige kaya, thank you. Sabi ko na, rancho nga to. Ito. Sundan kaya natin. Sundan nga natin. Oh, may daan. So ito yung kanina pinaliparan natin ng drone. Balik na tayo. Nakita na natin yung malapitan. Tigas pa naman ang gulong natin. Ibang kwento to eh. Pag matigas ang gulong, ibang kwento. Mas makapit pa yung gulong ni kuya kaysa sa atin, no? Challenge 101. Ito sementado na rito. Yun nga lang, mas mataas. Ay sus mio, grapon. Mas mataas yung rough road niya. Abay, hindi Ribiraw. Oh shit. Hindi ka na tayo doon. Ay puta. Lalim pala. Ang bigat yan. Unfortunately, di tayo nakalusot dito. So naputol yung brake peg dito sa likod, yung rear. Dito daw, mas mahaba yung rough road pa dyan. Kaya balik na lang tayo dito. Ganun na lang ang mangyayari diyan. Salamat ulit kuya. Salamat ulit. Dahan-dahan. Problema to pag nadaganan ka ng motor. Ang bigat na motor na to. Aabot na to ng 250 kilo siguro kasama yung karga ko. O maaaring 260 kilos na. O ganun kabigat kasama yung karga. Bigat-bigat yung karga natin eh. Alright, so mas madali ito paakyat. Primera, El Primera. Wagla ang madulas dahil mukhang madulas. Yun, lusot. Unang pagsubok. Level 1. Lusot.
engine brake. Dahil wala na tayong rear brake dito, engine brake lang tayo. Sa gilid mas maganda. Slide tayo dyan. Challenge number 2 has been fulfilled. Alright, akyatan ulit to. Sumasayaw ang aking gulong. Ito na yung semento. Nakakapanibago, wala akong naapakang brake peg. Back to the paved road na tayo. Alright, we're good. So next, pupunta natin welding shop. Welding shop ang magkakabit na ito. Kung alloy ito, hindi ko alam kung paano nila gagawin. Ito kailangan baklasin pa to para matanggal yung pinaka brake peg. Ayun nga, dinouble check kung bakal ba talaga to o alloy, kasi nagbabaga siya. Ang alloy kasi dapat natutunaw yan eh. Ayun, tapos na tayong mag dinner. Kilawing kambing at saka kaldereta. Adobong kambing pala. Solid. Nandito tayo sa Sablayan. Ito yung pinaka-port nila. Dahil mga bangka dito eh. May zipline siya. Ayun na yata yung parola eh. Hi guys, good morning. Ito si Dominar. So far so good ang takbuhan niya dahil kakapalit lang yung clutch lining. Mayroon sa mga mabibigat na motor. Sa una, di ba, nagpa-parking ka mga gano'n, or mamay obra mo galing parking. Napakabigat. Hi, thank you! Alright, let's go! Kakatapos lang actually umambon. Maambon kanina. Di na natin napuntahan yung parola. Tama, sentro nga to ng Sablayan. Lalagpas lang natin sa bayan ng Sablayan, sa sentro nila. At mukhang sa paanan ng bundok tayo dadaan. Pag nakakita ako ng bundok, na-excite ako eh. Taong bundok lang. Isa kang taong bundok. Wow. Yeah. Malulula ka mag-drive dito sa sobrang lapad. Wow. Wow, wow, wee. Tignan nyo natin, ano to? Click nga siya. Oh? Perfecto, amigo. Not sure kung man-made yan o ano, pero paanan siya ng bundok eh, so siguro hindi man-made yan. Diyan lang talaga naipon yung tubig na bumababa sa mga bundok. Ayan,
Mamburao. I think ito na yung sentro. Obra de Ilog. Sa kanan dito. Dito na rin naman tayo. Tuloy na natin sa Paluan. So ito yung kabilang dulo ng Occidental Mindoro. Yan. Doon tayo mag-overnight. Let's do it to it. Minsan ang lakad na to. Ganda oh. Parang sa San Vicente lang din to kanina oh. Oh, malalaking akasya. Uy, nagra-rides din. Galing Paluan si Kuya. Solo rider. Katulad natin. Ganda. Kala mo sa Harry Potter eh. Siguro pag gabi ito nakakatakot. There's an old bridge. Hindi ko alam. Siguro ihuhuli nila itong gawin kung papuntang Paluan. Pero considering nakatabi siya ng sentro ng probinsya ng Occidental Mindoro, eh dapat bago-bago rin dapat siya. The northernmost tip of Occidental Mindoro. Basta! Overlooking ang dagat. Biglang bumulaga tong overlooking view na to. 14 minutes na tayong papatakbo. 14 minutes. Minuto. Siguro maabot din ng mga 30 minutes mula dun sa Mamburao. Oops, may resort. Ayos. Mag-inquire lang tayo dito. Mukhang meron silang tent pitching ah. Hindi natin nadala yung tent. Okay. Nagpaparenta kayo ng ano? Papa-overnight kayo? Opo. Okay. Malabon ka pala, no? Taga-Tundo naman ako. Ha? Taga-Tundo. Time check, alas 2. Maslud Cove dito sa Paluan. So halfway na tayo hanggang doon sa bayan. So ito yung unang beach resort na nakita ko so far. At napakaganda, naganda na ako dito kasi ang aliwalas niya maluwang. Ito daw ay mabato. So hindi siya yung tipong pwedeng mag free swimming dyan dahil mabato yan. Sa akin naman, di naman ako masyado naliligo sa dagat, sa totoo lang. So bagong develop pa lang daw to eh. So ganito itsura niya dito. Mabato dito daw, mabato. So pwede kung sa gilid-gilid lang siguro kayo maliligo, wag lang kayong gumitna. Ang ganda nung buhangin dito. May kasamang pebbles, pero yung pebbles niya hindi maliliit. Ayan, masarap sa payan. Hindi natin mapuntahan, nakasapatos pa ako. Itong seashore, itong gilid niya. Papahinga lang ako ng konti dito actually. Tapos papasyalan natin yung bayan nila. Ate, meron din bang aircon? Ayun lang. Wala pa po kaming aircon. Ano pa yung nandun sa bahay talaga yan? Bahay po. Dito I see. kami nakatuloy, sir. I see. Apo. Interviewin na natin si ate. Ay, So anong pangalan niya ate? Lani po. Lani. Si ate Lani. Baka matanong ng mga subscribers ko kung single ka pa. Take it na po. Sisilipin natin kung gaano naman ka ganda ang bayan ng Paluan. Grabe, no? Walang signal lang smart dito. Globe lang.
tayo sa dulo ng barangay road na to. Akala ko pwede pang kumonekta dun sa main road. Main road kasi nandun sa bandang taas sa eastern side. So sinundan ko lang kasi ito yung coastal area banda rito. Pero ito yung mga bara-barangay na lang. Yeah boy. Kuya, simentado na to hanggang dun sa taas. Thank you. Bagong bypass road na ginawa rito. Kukonekta dito sa barangay. Wow, ang ganda ng landscape ng bundok. Sabay-sabay tayong mamangha mga kaibigan. It's a paradise. Paradise. Maaga pa, 3:44. May mga nakakasalubong pa tayo, may naka 4 wheels so far isa. Tapos mga nakamotor. Ranger Station. So ito na yung ano. Boss, pwede ba? Boss, pwede pang mag-rides dyan sa dulo? Pwede pa? Opo. Ayos naman dyan, wala namang ano, problema sa daan. Okay, good. Thank you, thank you. So Ranger Station yung kanina. So ibig sabihin kasi wildlife sanctuary nga ito. Protected area po yan. Woo! We're going in. We are going in. May resorts nga. Damn good. Widening pa, handaan. Sinadyan para bilaran ng palay. Ito na yung akyatan pupunta sa bundok. Calavinti Mountain, guys. Ayun ang lapad ng kalsada. So ginagawan pala ng daan to. Okay, dito na napuputol. Ito rin pinakadulo ng kalsada. Hindi na natin susungin to. Mahaba-haba pa pala ang akyatan na ito. Kaso nga lang rough road na. So kung mapapansin nyo yung daan, ito putol-putol kasi ginagawa nila. Ayan, bagong-bago lang to. Wala nang aberya si Domeng simula nagpalit ng clutch lining. We're all good. Finally, nandito na tayo sa northernmost tip ng Occidental Mindoro. Natapos na natin tong part na to. Isa na lang, Abra de Ilog, which is yung pupuntahan natin bukas. At doon na rin tayo sasakay at the same time ng barko, ng ferry, papunta sa Batangas, pabalik ng Manila. Woo! Dito tayo natulog sa tent na to. Well pack na si Domeng. No, good to go na tayo. Good morning ulit sa inyo. At ito na, paalis na tayo dito sa Maslud Cove. Alright, let's go.
Time check 9:10. So sabi alas 11 naman daw yung biyahe. So we'll see. Hey guys, Mamburao na tayo. Yung papakaliwa dyan, yan na yung papuntang Abradilog. Time check 9:29 ng umaga. Ayan, papuntang Abradilog. Kakain muna tayo dahil di pa tayo nagbe-breakfast. Ito, may nakita akong kainan dito kahapon. Sablay naman tong restaurant na to. Okay lang yan. 25 minutes ako nag-aantay, wala pa yung order ko. Yung pala hindi sinalang. Sablay na restaurant. Ano to? Abra na ba to? Poblasyon. I think ito na nga. Yun na yung port. Diretso natin to kasi titignan natin yung pinakadulo ng daan na to, na dapat dudugtong to ng Puerto Galera. Wow, napakaganda. I'd love to see you smile again. Watch your eyes light up the room. The sunny days caress our skin when we begin to flow. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes. May pababa pa doon. Tara, puntahan natin. Pero dito pa lang, solid na. Puntahan natin itong daan.
skin when we begin to thaw. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. Medyo malayo-layo pa tayo dun sa pinakadulo ayon sa mapa. Ay hindi, halos dulo na to. Hindi na to pinapakita sa mapa, pero sementado pa rin. Yung map kasi putol na dun sa taakyatan pa, sa taas pa. So hindi updated tong map na to. Hindi updated si Google Maps sa daan na to. Ano, lagpas-lagpas na tayo. Sa ngayon may nakakasalubong na tayong tricycle. At eto na yata yung dulo. Hindi ako nagkakamali. Ayun nga yun. Yun na yung dulo nya. Tignan nyo natin ha. Oops. Rough road na nga to. Hindi tayo susong sa rough road ah. Ayun. Punta na tayo sa port. Doon pa yung Montenegro. Parang konti lang nata yung nasakay dito. So kung maaga tayo makakarating sa Batangas, pupunta tayo ng Lubo. Hindi ko alam kung ano pang asahan kung dadaanan ko sa Lubo, pero sa tingin ko rough road ngayon. Ubos ang pawis. Alas 2? Oo. May waiting ba dyan? Oo. Pwedeng mag-antay na lang dyan? Sa kapila, bawal sa likod. Ah, okay. Alright, so alas 2 pa daw. Okay lang. Aga pa naman yung alas 2. Ito yung waiting ng Roro. Hindi na tayo magpaparking. Alright, back to the gate. Mag-alaw na. Kuha kayo ng restaurant. Sige po. Alright, Brad Ilog. Sasampa na kami sa barko. Would you love me, Carmelita? Yung pangalan ng barko namin, Carmelita. Konting-konti lang yung sasakay dito. Dulong-dulo na kasi to. So sana na-enjoy nyo yung biyahe natin sa Mindoro. Gabi na. Dumating kami dito 4:30 sa Batangas. Kaso nga lang pending naman sa pier.
So, mabilis yung biyahe ng konti, no? Mula 2 oras. Kaso parang 3 oras na rin dahil nag-aantay kami rito sa pit. Hindi kayo makadaom eh. Hello, magandang paggabi. Okay, kapasok lang natin Star Tollway. Grabe, traffic na naman. Pinagdaanan natin dyan sa Batangas. Oh, may 1,000 pala ako dun sa load. Alright. Tabayanan nyo yung mga susunod natin mga vlogs. Maraming salamat po muli sa panonood. Mike TV signing out!